Kumusta kayong lahat? Ako si Dr. Rowena Bautista at ngayon ay susuriin natin ang paksang pagpapanumbalik ng lakas at sigla sa kalalakihan, ang lihim na spice bago matulog. Mga Gino, hayaan ninyong ibahagi ko sa inyo ang isang bagay na maaring makagulat. Kung kayo ay isang lalaking lampas 60 at gigising sa umaga na mahina, matamlay o nabibigo sa inyong performance, maring wala itong kinalaman sa edad mismo. Sa katunayan, paano kung sabihin ko sa inyo na ang kailangan lang ay sumipsip ng isang maliit na natural na spice 15 minuto bago matulog upang lubos na baguhin ang pakiramdam ninyo sa umaga? Isipin na gumising hindi pagod, hindi bigo, kundi may lakas, sigla, at kumpiyansa na dumadaloy muli sa inyong katawan. Karamihan sa mga lalaki ay hindi naririnig ang tungkol dito. At gayon pa man, ito ay nakatago sa paningin sa loob ng maraming siglo. Ako si Dr. Rowena Bautista. Nakita ko ang mga lalaki sa kanilang 60-hanos, 70-hano, maging 80-hano, akala nila ay tapos na ang kanilang pinakamagandang araw, tanging upang matuklasan na ang tamang nightly ritual ay makapagbibigay sa kanilang lahat ng akala nila ay nawala na. At narito ang nakakagulat na bahagi. Ang paghina na sinabi sa inyo ay bahagi lamang ng pagtanda ay hindi maiwasan. Hindi iyon ang katotohanan. Ang tunay na problema ay ang inyong katawan ay huminto sa pagkuha ng suporta na kailangan nito. Ngunit kapag alam ninyo kung ano ang ibibigay dito, ang inyong mga umaga ay maaring magbago ng malaki, halos magdamag. Gawin ang isang bagay na ito bago matulog at maaari ninyong ibalik ang mas malakas na sirkulasyon, mas kalmadong, nerbiyos, mas malalim na tulog at ang performance na hindi ninyo naramdaman sa loob ng maraming taon. Sa loob lamang ng ilang minuto, ihahaya ko ng eksakto kung ano ang dapat ninyong isipsip bago matulog at kung bakit ang sinaunang spice na ito ay mas malakas kaysa sa karamihan ng modernong gamot. Manatili kayo sa akin dahil ayaw ninyong palampasin ito. Bago tayo sumisid, kung hindi pa ninyo nagagawa, siguraduhin ay hit ang subscribe button at I turn on ang notification bell upang hindi ninyo mapalampas ang anumang tip na idinisenyo upang panatilihing malakas, malusog, at kumpiyansa ang mga lalaking lampas 60. At kung ang paksang ito ay tumatatak sa inyo, mag-drop ngang isa sa comments upang ipaalam sa akin na kasama kayo o 0 kung gusto ninyo akong pagbutihin at magdala ng mas mahusay na nilalaman. Ngayong, dumako tayo sa pusong bagay. Bago ko ihayag ang mismong nightly spice, kailangan muna ninyong maunawaan kung bakit napakaraming lalaki na lampas 60 ang nawawalan ng lakas sa umaga. Dahil kapaalam ninyo kung ano ang tunay na nangyayari sa loob ng inyong katawan, ang solusyon ay magiging perpektong sentido. Bakit nawawala ang lakas sa umaga paglampas ng 60? Kapag nakaharap ko ang malalaki sa aking klinika, mga lalaki sa kanilang 60S at 70S na tumitingin sa akin sa mata at tahimik na umamin, "Dok, hindi na pareho ang aking mga umaga." Nararamdaman ko ang bigat ng salitang iyon. Hindi lang ito tungkol sa pagising ng walang enerhiya o walang morning drive. Ito ay tungkol sa pakaunawa na ang isang bagay na minsang ipinagwalang bahala nila ay unti-unting nawala. Naalala ko ang isang pasyente partikular, isang retiradong bombero sa kanyang huling 60s. Sinabi niya sa akin, "Dati ay ginigising ako araw-araw na handang harapin ang mundo, ngunit ngayon pakiramdam ko ay dinadala akong mundo bago pa ako bumangon sa kama." Ang kanyang kuwento ay hindi karaniwan. Habang tayo ay tumatanda, ang ating katawan ay nagsisimulang magbago sa mga paraan na hindi natin nakikita, ngunit tiyak na nararamdaman. Ang daluyan ng dugo na minsang nagdala ng mayaman sa oksigen na dugo ng madali ay nagsisimulang tumigas, na nagpapahirap para sa sirkulasyon na maabot ang lugar na pinakamahalaga. Ang produksyon ng nitric oxide, ang invisible molecule na nagbibigay senya sa iyong mga daluyan ng dugo na mag-relax at magbukas,
ay maaring bumaba ng higit sa kalahati pagkatapos ng 60. Ang testosterone, ang hormoneng sigla at drive, ay unti-unting bumababa taon-taon na nag-iwan sa iyo ng mas kaunting enerhiya, mas kaunting pagnanais, at mas kaunti sa spark na iyo na nagpaparamdam sa iyo na buhay. Idada pa dito ang stress ng pang-araw-araw na buhay. Mga gamot para sa blood pressure o cholesterol, at mga gabingang hindi mapakali na pagtulog. At hindi nakakagulat na napakaraming lalaki ang gumijizing na pagod, nasiraan ng loop, at nawalan ng koneksyon sa lalaking dati sila. Ngunit gusto kong marinig ninyo ako ng malinaw. Ang pagina na ito ay hindi ninyo kasalanan, at hindi ito ang buong kwento. Kadalasan sinasabi ngang, lipunan sa matatandang lalaki na ang paginang lakas, mas mahinang pagtayo, at mababang enerhiya ay bahagi lamang ng pagtanda. Ito ay isang madaling dahilan, ngunit hindi ito ang katotohanan. Ang katotohanan ay, ang inyong katawan ay may kakayahan pa rin sa lakas, sigla, at makapangyarihang maga-umaga. Kailangan lang nito ang tamang suporta. Isipin ito sa ganitong paraan. Ang isang kotse na tumatakbo sa loob ng 60 taon ay maari pa ring umandar ng malakas kung ito ay binigyan ng tamang gasolina, tamang pagpapanatili, at tamang pangangalaga. Ang inyong katawan ay walang pinakaiba. Ang nakita ko ng paulit-ulit sa aking taon ng pagpraktis ay kapag naintindihan ng malalaki ang tunay na dahilan sa likod ng kanilang pahina, hindi na sila nakakaramdam ng pagkasira. Huminto sila sa pagsisisi sa kanilang sarili. Nagsisimula silang makita na hindi ito kahinaan o kawalan ng pagkalalaki. Ito ay biology. At ang biology ay maring suportahan, alagaan, at maging optimize. Doon nagsisimula ang pag-asa. At narito kung saan ito ay nagiging mas personal. Ang pakawala ng inyong lakas sa umaga ay hindi lang tungkol sa nangyayari sa pisikal. Ito ay bumababa sa inyong kumpiyansa. Nagbabago ito sa kung paano ninyo tinitignan ang inyong sarili sa salamin. Ang ilang lalaki ay iniwasan pa nga ang intimacy sa kanilang na partner. Hindi dahil nawala ang pagnanais, kundi dahil ang takot sa pagkabigo ay nagiging mas malakas. Ang takot na iyon ay mabigat. Ito ay nagpapabigat sa mga kasal, relasyon, at self-worth. Nakaroon ako nga lalaki na umiyak sa aking opisina, hindi dahil sa sakit kundi dahil sa kahihiyan. At lagi ko silang pinapaalalahanan, walang lugar ang kahihiyan dito. Ang inyong nararanasan ay natural, ngunit hindi ito permanente. Kaya kung kayo ay gumigising na pagod, bigo, o nahihiya, alamin ito. Hindi kayo nag-iisa, at hindi kayo lakpas sa pag-ayos. Ang mismong nga sistema sa loob ng inyong katawan na tila bumibigo, sa inyo ay maaring buhayin muli sa tamang makagamitan. Sa katunayan, mayroong isang simpleng nightly ritual na nakatulong sa hindi mabilang na lalaki na buhayin muli ang kanilang maumaga, ibalik ang kanilang sigla, at mabawi ang kanilang pagkalalaki. Gusto ninyong marinig ito dahil ang solusyon ay maring mas simple kaysa sa inyong naisip. At nagsisimula ito sa isang bagay na napakaliit ngunit napakalakas na lubos na nilalampasan ng karamihan sa malalaki. 2. Ang emosyonal na bigat ng pagina. Sa paglipas ng mga taon, nalaman ko na kapag sinabi sa akin ng isang lalaki na nawalan siya ng lakas, hindi lang siya naglalarawan ng isang pisikal na problema. Nagbubunyak siya ng isang bagay na mas malalim, isang bagay na tumatama sa korengang kung sino siya. Hindi ko malilimutan ang isang Ginoo sa kanyang unang 70s na nakaharap ko. Ang kanyang boses ay nanginginig habang umamin, "Dok, hindi ko na nga nararamdaman ang sarili ko." Ang kanyang masalita ay may dalang bigat na mas malaki kaysa sa pagkawala ng enerhiya o pisikal na kakayahan. Ito ay ang pagkawala ng pagkakilanlan, ng kumpiyansa, ng lalaking palagi niyang kilala ang sarili niya. Para sa maraming lalaki, ang performance ay nakatali sa dignidad. Ito ay nakatali sa pagmamalaki, sa pakiramdam ng pagiging may kakayahan, gusto,
at buhay. Kapag nagsimula itong kumupas, hindi lang ito nananatili sa kwarto. Ito ay kumakalat sa bawat bahagi ng buhay. Nakita ko ang mga asawa na huminto sa pag-abot sa kanilang mga asawa sa gabi, hindi dahil nawala ang pag-ibig, kundi dahil ang takot sa pagkabigo ay lumakas na. Nakita ko ang mga lalaki na nagtatago sa kanilang sarili. Iniwasan ang intimacy sa kabuuan hanggang sa sila ay maging anino sa kanilang sariling mga tahanan. At nakita ko ang tahimik na pagkabigo sa mga matangang kanilang mga partner na namimiss ang pagiging malapit at pagnanais na minsang ibinahagi nila. Ang totoo, kapag bumababa ang performance, sumusunod ang kumpiyansa. Ang lalaki na minsang lumakat ng matangkat at tiyak ay nagsisimulang magtanong sa kanilang sarili. Ang simpleng sandali tulad ng pagtingin sa salamin o pahawa sa kamay ng kanilang asawa ay nagiging iba dahil sa luplup ay dala nila ang takot na hindi sapat. Ang takot na iyon ay maaring mas mabigat kaysa sa anumang pisikal na sakit. Ito ay nakpapababa nga kaligayahan. Nakakasira ito ngang relasyon at nag-iwan ng napakaraming lalaki na nag-isa sa panahong pinakamahalaga ang koneksyon. Maari kong sabihin sa inyo mula sa aking taon ng karanasan na ang pakikibakang ito ay mas karaniwan kaysa sa inyong iniisip. Gayunpaman, kakaunti lang ang maalalaki na nagsasalita tungkol dito ng bukas, dala nila ang pasanin ng tahimik. Nakukunwari na walang mali, kahit na ang bigat ay lumalaki sa bawat taon na lumipas. At narito ang malupit na kabalintunaan. Habang marami ang naniniwala na sila ay nag-isa sa ganito, ang realidad ay milyon-milyong lalaki na lampas 60 ang lumalakad sa parehong landas, dala ang parehong takot, at tinatanong ang parehong masakit na tanong. Ngunit narito ang palagi kong ipinapaalala sa aking mga pasyente. Ang pagina ay hindi nangangahulugang pagkatalo. Ang inyong halaga, ang inyong pagkakakilanlan, ang inyong pagkalalaki ay hindi tinutukoy ngang isang numero sa isang sart o ngang isang sandali ngang pagkabigo. Ito ay tinutukoy ngang inyong pagpayak na ay pagpatuloy ang pakikipaglaban, na ay pagpatuloy ang paghahanap ng solusyon, at natanggihan na hayaang ang kahihiyan ang makaroon ng huling salita. Kayo ay lalaki pa rin na may halaga, may kakayahan pa rin sa pagnanais, lakas, at koneksyon. At may mga paraan, tunay at praktikal na paraan, upang muling buuin ang pakiramdam na nawala. Nagsisimula ito sa tapang na kilalanin ang emosyonal na bigat na inyong dinadala. Mula doon, ito ay nagiging tungkol sa paggawa ng hakbang, kahit maliit, na nagpapanumbalik hindi lamang ng pisikal na performance kundi pati na rin ang kumpiyansa at intimacy na nagpapayaman at nagbibigay kahulugan sa buhay. At ang magandang balita ay ang mahabang na iyon ay hindi palaging dumarating sa anyongang mamahaling gamot o komplikadong pamamaraan. Minsan, dumarating sila sa pinakasimpleng, ritual na nakaugat sa natural na karunungan na nananatili sa pagsubok ng panahon. Sa katunayan, mayroong isang nightly habit, napakaliit ngunit napakalakas, na makatulong na alisin ang bigat na ito sa inyong balikat at simulan ang muling pagsulat ng kwento ng inyong maumaga. Gusto ninyong marinig ang tungkol dito dahil maaaring ito ang susi sa pag-unlock ng lalaking nawawala sa inyo. 3. Ang kapangyarihan ng nighttime rituals. Madalas kong sinasabi sa aking mga pasyente na ang ginagawa ninyo bago matulog ay may kapangyarihang hubugin ang lalaking kayo sa umaga. Maaring pakinggan ito na simple, maging ordinaryo, ngunit ang totoo ay ginagamit ng katawan ang tahimik na oras ng gabi upang gawin ang ilan sa mga pinakamahalagang gawain nito. Habang kayo ay natutulog, nagre-reset ang inyong hormonas, nagre-repair ang inyong daluyan ng dugo, at nagsisimulang kumalma ang inyong nervous system. Iyon ang dahilan kung bakit ang mga oras bago matulog ay hindi lang tungkol sa pagsisipilyo ng ngipin o pagpatay ng ilaw. Ito ay isang pagkakataon upang ihanda ang inyong katawan
para sa uri nga lakas at sigla na gusto ninyong maramdaman kinabukasan. Naalala ko ang pakikipag-usap sa isang Ginoo sa kanyang huling 60 na nagsabi sa akin, Dok, nasubukan ko na ang lahat, ehersisyo, supplements, maging mga reseta, ngunit ang aking mga umaga ay nakakaramdam pa rin ngang bigat at walang buhay. Hiningi ko siyang ipaliwanag sa akin ang kanyang nightly routine. Tumawa siya at sinabing, well, kadalasan ay kumakain akong late snack, nagbabrowse sa aking telepono, at natutulog sa harap ngang TV. Dun mismo, malinaw sa akin na ang paraan ngang pagtatapos niya ngang kanyang araw ay ninanakawan siya ngang enerhiya na kailangan niya sa umaga. Nang baguhin namin ang kanyang magawi sa gabi, nang magdagdag kami ng isang ritual na idinisenyo upang suportahan ang kanyang katawan sa halip na alisan ito ngang enerhiya, ang kanyang nga umaga ay nagsimulang magmukhang ganap na naiba. Ang katawan ay naghangad ng ritmo at pagkakapare-pareho. Kung paanong ang katawan ng isang binata ay minsang tumakbo sa isang makina ng walang hanggan ng enerhiya, ang katawan ng matanda ay tumatakbo ng pinakamahusay kapag ito ay binibigyan ng matatag at maasahang gasolina, at ang mga ritual sa gabi ay maaring maging gasolina na iyon. Ang isang bagay na simple tulad ng kung ano ang inilalagay ninyo sa inyong bibig bago matulog ay maring makaimpluwensya sa sirkulasyon, stress, at maging sa kalidad ng inyong pagtulog. Maari itong maging pagkakaiba sa pagitan ng pagising na pagod at matamlay o pagising na alerto, kumpiyansa, at handang harapin ang araw. Nakikita ninyo na kumbinsingeng modernong mundo ang maraming lalaki na ang tanging solusyon ay matatagpuan sa isang opisina ng doktor, sa loop ngang isang botengang gamot o sa pamamagitan ng isang mamahaling paggamot. Ngunit ang totoo, ang ilan sa mga pinaka-epektibong pagbabago ay nasa inyong kontrol at nagsisimula sila sa bahay. Nakita ko ito ng paulit-ulit. Ang mga lalaki na nangangasiwa sa kanilang mga gabi ay kadalasang nakakahanap na ang kanilang mga umaga ay nabubuhay muli. Ang kanilang lakas ay bumubuti, ang kanilang pagtayo ay bumabalik ng mas maasahan, at ang kanilang pakiramdam ng pagiging lalaki ay nagsisimulang muling buuin ng natural. Hindi lang ito tungkol sa agham. Ito ay tungkol din sa psikolohiya. Kapag lumiha kayo ng isang ritual bago matulog, sinasabi ninyo sa inyong sarili na mahalaga kayo, na ang inyong kalusugan ay karapat-dapat na protektahan, at na ang inyong kinabukasan ay karapat-dapat na paghandaan. Ang maliit na kilos ng paghahanda ay maring magdala ng malalim na emosyonal na bigat. Ito ay nabibigay sa niya sa inyong isip at katawan na ang bukas ay hindi lang isa pang araw. Ito ay isang pagkakataon upang makaramdam ng mas malakas, upang maging mas buhay, upang muling kumonekta sa lalaking gusto ninyong maging. At ang pinakamagandang bahagi, ang ritual na ito ay hindi nangangailangan ng komplikadong hakbang o mamahaling produkto. Ito ay isang bagay na simple, isang bagay na natural, isang bagay na napakaliit na maaari ninyong hawakan sa palat ng inyong kamay. Ilang siglo nang umasa ang mga lalaki dito upang maibalik ang enerhiya, mapakalma ang isip, at mapahusay ang kanilang performance nang hindi man lang pumapasok sa isang botika. Sa ilang sandali, ibabahagi ko sa inyo ng eksakto kung ano ang makapangyarihang nightly ritual na ito, at kung bakit ang pagsipsip nito bago matulog ay makakapagbago ngang inyong maumaga sa makaparaan na hindi ninyo naisip na possible. Ang dapat ninyong sipsipin. Ngayon, dumating na tayo sa bahagi na inyong hinihintay. Ang bahagi ng puzzle na kadalasang nakpapataas ng kilay ng lalaki sa pagtataka. Hindi ito tableta. Hindi ito isang mapanganib na iniksyon. At tiyak na hindi ito operation. Ang pinausapan ko ay isang bagay na maliit, natural, ngunit napakalakas. Ito ay clove o
Ang mismong spice na maring naalala ninyong nakita sa kabinet ng kusina na inyong nanay o marahil ay nakasiksik sa makaresipye na holiday. Ngunit ang hindi alam ngang karamihan sa mga lalaki ay ang clove ay pinahahalagahan sa loob ng maraming siglo bilang isang natural na lunas para sa lakas, sigla at kalusugan ng kalalakihan. Ang clove ay naglalaman ng isang compound na tinatawag na eugenol at ang maliit na powerhouse na ito ang siyang nakpapabago. Tumutulong ang eugenol na mapabuti ang daloy dugo sa pamamagitan ng pagpaparelax ng inyong daluyan ng dugo na nangangahulugang mas maraming sirkulasyon ang umaabot sa mga bahagi ng inyong katawan na pinakamahalaga. Binabawasan din nito ang pamamaga, pinapakalma ang inyong nervous system, at sinusuportahan pa nga ang mas mahusay na panunaw. At ang lahat ng benepisyong ito ay nagtutulungan upang bigyan kayo ng isang bagay na hinahangat ng bawat lalaki na lampas 60, mas mahusay na performance sa kwarto man o sa pang-araw-araw na buhay. Naalala ko ang isang pasyente sa kanyang unang 70s na halos sumuko na. Sinabi niya sa akin, "Dok, hindi ko na lang nararamdaman ang sarili ko." Sinubukan ko ang mga tabletang iyon at bagaman gumana, minsan masama ang pakiramdam ko kinabukasan. Hinikayat ko siyang subukan ang isang bagay na iba. Bawat gabi bago matulog, naglagay siyang isang clove sa kanyang bibig at pinahintulutan itong dahan-dahang ilabas ang malangis nito sa loob ng mga 15 minuto. Sa simula, nagduda siya, ngunit sa loob ng ilang linggo, nagsimulang magbago ang kanyang umaga. Nagsimula siyang gumising na mas rested at may mas maraming enerhiya. At napansin niya ang pagbabalik ng uri ng lakas na akala niya ay nawala na magpakailanman. Hindi lang sa katawan gumagana ang clove, gumagana rin ito sa isip. Mayroong isang bagay na lubos na nakapagpapalakas nga tungkol sa pagkaalam na sinusuportahan ninyo ang inyong sarili sa isang natural, ligtas at sinubok ngang panahon na lunas. Sa halip na umasa sa mga kemikal na nagtatakip sa problema, ang mismong kilos, ang paglalagay ng clove sa inyong bibig, ang pagpapahintulot na dahan-dahang ilabas nito, ang lasa at langis nito, ay nagiging isang ritual ngang pangangalaga, isang paalala na namumuhunan kayo sa inyong sarili, maging sa gabi kapag tahimik ang mundo. At narito ang nakapagpapabaliw sa clove. Ang mga benepisyo ay lampas pa sa performance. Ang lalaki na gumagamit ng nightly ritual na ito ay madalas na nagulat ng mas sariwang hininga, mas mahusay na oral health, nabawasan ang stress at mas malalim, mas nakakapagpagaling na tulog. Parang ang mali na spice na ito ay bumubulong sa katawan. Oras na para gumaling. Oras na para makbalik sigla. Oras na para mahanda para bukas. Ang pinakamamangha ko ay kung paano ang isang bagay na napakasimple ay maaring makaroon ng malalim na epekto. Sa lahat ng aking mataon ng medikal na pagsasanay, nakita ko ang hindi mabilang na lalaki na humahabol sa makumplikadong solusyon. Binabalewala ang katotohanan na minsan ang sagot ay nasa harap lang nila, nakaupo sa isang spice shelf, naghihintay na muling matuklasan. Kaya sa susunod na iniisip ninyo kung ano ang maaring makbalik ng inyong maumaga, huwag tumingin muna sa botika. Tumingin sa kalikasan. Tumingin sa clove. Dahil sa loop ng mali na usbong na iyon ay nakatago ang kakayahang mapasigla ng sirkulasyon, pakalmahin ang isip, at ibali ang lakas na akala ninyo ay nawala. At kung iniisip ninyo kung paano ang isang bagay na napakaliit ay tunay na makakahigit sa mamahaling gamot at komplikadong paggamot, kung gayon ay gusto ninyong marinig ang ibabahagi ko susunod dahil ang pahambing ay maaring baguhin ang inyong pananaw sa lahat. Bakit mas gumagana ang clove kaysa sa gamot? Sa paglipas ng mga taon, hindi mabilang na lalaki ang lumapit sa aking opisina na may parehong kwento. Binaba nila ang kanilang boses, tumingin sa ibaba, at umamin na sila ay umaasa sa maliit na asul na tableta. Sa simula, parang isang himala.
Bigla, mayroon silang kapangyarihan na akala nila ay nawala. Ngunit sa paglipas ng panahon, lumitaw ang mga side effect. Pananakit ng ulo, pagkabagaba ng tiyan, pagkahilo, maging mapanganib na interaksyon, sa magamot, sa puso na marami sa kanila ay umiinom na. Isang lalaki sa kanyang huling 60 ang nagsabi sa akin, "Dok, gumana ito sa lupngang ilang panahon, ngunit nagsimula akong makaramdam na ako ay alipin nito. Kung wala akong tabletang iyon, wala akong kumpiyansa." Ang kanyang masalita ay tumatak sa akin dahil iyon mismo ang bitag na nahuhulog ang napakaraming lalaki. Hindi binubuang ng tableta ang inyong lakas. Hinihiram lang nila ito. Nagbibigay sila ng ilang oras ng lunas, ngunit kapag nawala ang epekto, bumalik kayo sa simula. O minsan ay mas malala. Tinutugunan nila ang sintomas, ngunit hindi ang sanhi. At para sa maraming lalaki, lalo na sa mga lampas 60, ang mapanganib ay mas malaki kaysa sa mga benepisyo. Hindi ko kayo masabihan kung ilang lalaki ang binalaan ko tungkol sa mga panganib nga paksa sa mga tabletang iyon sa nitrates o gamot sa presyon ng dugo. Ang mga kahihinatnan ay maaring maging banta sa buhay, gayunpaman. Patuloy ang napakaraming lalaki dahil pakiramdam nila ay wala silang ibang pagpipilian. Dun nagiging kakaiba ang clove. Hindi tulad ng gamot, hindi pinipilit ng clove ang inyong katawan sa pansamantalang performance. Pinapangalagan nito ang inyong katawan tungo sa pangmatagalang sigla. Ang egenol sa clove ay dahan-dahang sumusuporta sa malusok na daloy ng dugo. Kaya sa halip na pisilin ang ilang oras ng function, aktual ninyong pinapalakas ang inyong sirkulasyon sa paglipas ng panahon. Nakakatulong ang clove na pakalmahin ang stress, isang bagay na walang tableta sa merkado ang tunay na magagawa. At kapag bumaba ang stress, tumataas ang natural na pagnanais at performance. Higit pa rito, nakdudulot ang clove ng benepisyo na hindi kayang tapatan ng anumang sintetikong gamot. Mas sariwang hininga, mas maluso na gilagid, pinabuting panunaw at mas malalim, mas nakakapagbagaling na tulog. Hindi kayang gawin ng matableta ang anuman sa mga iyon. At narito pa ang isang napansin ko. Kapag pinilingang malalaki ang clove kaysa sa gamot, nababawi nila ang isang bagay na hindi man lang nila napagtanto na nawala sa kanila, ang kontrol. Hindi na sila nakakaramdam ng pagiging umasa sa isang bote. Hindi na nila kailangang planuhin ang intimacy sa pagluno ng tableta at paghihintay na mag-epekto ito. Sa halip, natural silang bumubuanga, lakas gabi-gabi. At ang kumpiyansa na iyon ay lumalabas sa bawat bahagi ng kanilang buhay. Madalas sabihin sa akin ng maasawa at partner na napapansin nila hindi lamang ang pisikal na pagkakaiba, kundi pati na rin ang emosyonal. Mukha siyang mas buhay. Sabi ngang isang babae tungkol sa kanyang asawa matapos niyang simulan ang kanyang nightly clove ritual. Hindi lang ito sa kwarto. Ito ay sa kung paano niya ako tinitingnan, sa kung paano siya tumatawa. Muli, ibinabahagi ko ito dahil gusto kong makita ninyo ang mas malaking larawan. Maaring mangako ang mga tableta ng mabilis na resulta, ngunit pinipigilan nila kayo sa pagiging umaasa. Naalo ang clove ng landas tungo sa kalayaan. Ito ay isang natural, mura, at ligtas na paraan upang mabawi ang akala ninyo ay nawala. At bagaman maaring pakinggan ito na napakasimple, nasaksihan ko mismo ang mapagbabago na maaari nitong dalhin. Kaya, kung iniisip ninyo kung paano ito magiging bahagi ng inyong buhay, ang susunod na hakbang ay kasing halaga ng pagkaalam kung ano ang magagawang clove. Dahil kung paano ninyo ito gagamitin at kung paano ninyo ihahanda ang inyong katawan upang makinabang dito ang magtatakda kung gaano kalakas ang magiging resulta. At iyon mismo ang ipapakita ko sa inyo susunod. Liu, paano ito gawin sa tamang paraan? Kapag ipinaliwanag ko sa mga lalaki na ang clove ay makakatulong na may balik ang kanilang mga
Umaga, ang unang tanong na kadalasan kong naririnig ay, "Sige, Doc, paano ko ba talaga ito gagawin?" Ito ay isang makatarungang tanong at isa na nararapat ng malinaw at simpleng sagot. Dahil tulad ng anumang lunas, ang paraan ng paggamit ninyo nito ang siyang gumagawa ng pagkakaiba. Malakas ang clove, ngunit hindi ito nilayon na ngatain ng mabilis o lunukin tulad ng tableta. Ang lakas nito ay nasa malangis nito at ang malangis na iyon ay nangangailangan ng oras upang ilabas at maabsorb sa inyong katawan. Narito ang aking inirekomenda at ito ang parehong payo na ibinigay ko sa daan-daang pasyente na naghahanap ng natural at maasahang paraan upang may balik ang kanilang enerhiya at performance. Kumuhang 1 o 2 buong clove, hindi ground powder, hindi extracts, kundi ang mismong tuyong usbong. Ilagay ang ito sa pagitan inyong pisngi at gilagit 15 minuto bago kayo matulog. At narito ang mahalagang bahagi. Huwag magmadali, huwag silang ngatayin o lunukin agad. Sa halip, hayaan ang ngalangis na dahan-dahang lumabas, lasapin ang lasa, at bigyan ang inyong katawan ng oras upang maabsorb ang inilagay ng kalikasan sa maliit na spice na ito. Alam kong maaring matapang ang lasa sa simula, matalas, maging medyo nakakamanhid. Ngunit maraming lalaki ang natutong pahalagahan ito dahil iniugnay nila ang sensasyong iyon sa pagbabagong nagsisimula nilang maramdaman sa umaga. Isang pasyente ko ang minsang nagsabi sa akin, "Sa simula, hindi ako sigurado kung kakayanin ko ang lasa, ngunit pagkatapos ng 1 linggo, hinahanap-hanap ko na ito. Alam kong gumagana ito dahil nagsimula akong gumising na iba." Ang ganyang uringang patutuay makapangyarihan at ito ang nagpapapanatili sa akin na irekomenda ang pamamaraang ito sa mga lalaki na gusto ngang higit pa sa mabilisang solusyon. Ngayon, para sa mga talagang hindi gusto ang matapang na lasa, may isa pang opsyon. Maaari kayong magtimpla ng simpleng clove tea. Pakuluan lamang ang 1 tasang tubig, ihulog ang 2 o 3 clove, hayaan itong umalsa ng mga 10 minuto, at pagkatapos ay sipsipin ito ng dahan-dahan bago matulog. Ang init ng saana sinamahan ng dahan-dahang paglabas ng langis ng clove ay lumilika ng nakakapagpakalma na epekto na tumutulong sa inyong katawan na makatulog nang payapa habang nagbibigay pa rin ng mga benepisyo ng pinabuting sirkulasyon. Maraming lalaki ang nag-enjoy sa ritual na ito dahil ito ay nakakapagpakalma, halos parang isang senyas sa katawan na tapos na ang araw at malapit nang magsimula ang pagpapanumbalik. Ang pagkakapare-pareho ang susi. Hindi ito tungkol sa pagsusubok nito ng isang beses at peg,